95.1 FM, 95.1 RWFM, RWFM. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, The multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. with years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now at 045-963-9595, local 103. Or 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenny na ka. Hello guys, this is your Mr. Cupido Kian and I'm inviting you na makinig sa RUN Request Up Next at abangan ang inyong paboritong drama segment na Dear Mr. Cupido, Monday to Friday, 12 noon to 2 p.m. Kaya naman nukarin ka pa, Kenny na ka. Kenny na ka. 95.1 95.1 FM 95.1 RWFM RWFM. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Saya, anong tuwa, pagtungaw mo sa bintana, pagdaan mo sa kalsada, malinis, walang basura. Ang progreso at pagsulong ng kabuhayan ay hindi maiiwasan. Subalit, ito ay maaaring mangyari kaantabay ng pangangalaga ng kapaligiran. Paano? Makinig sa Bukas Bayan. Bagong umpisa para sa kapaligiran, alay sa bayan. Para sa mga kaalaman kung paano mapapanatili ang tamang balanse ng kaunlaran at kalikasan. Ang Bukas Bayan ay nahirang na finalist sa 15th KBP Golden Dove Awards for Best Science and Technology Program. Samahan ng teacher ng bayan, Miss Cecil Yumul, at ang recycling prince ng bayan, Rox Peña. Good morning po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay sandali. Problema yung aking cellphone. Tayo po ngayon ay naka-live. Ito na. Okay, good morning po sa inyong lahat. Ngayon po ay ang unang sandali po. Tayo po'y namamroblema sa ating cellphone. Ito, okay. Tayo po'y live sa RW 95.1 FM at siyempre sa ating pong Facebook Live ng RW. Ngayon po ay February 1, ang unang araw po ng Love Month, Pebrero. At ang pangalawang Sabado na ako po ay lonely boy. Nawala po yung aking partner pero meron po tayong guest na mamaya na kasing ganda ng aking partner. Mamaya ako po sa introduce. Siyempre magigreet po muna tayo sapagkat bukas ay fiesta dyan sa amin sa Mabalacat City. So happy fiesta po sa ating lahat. Okay? Magsimba po tayo. Eksakto tumama siya ng linggo. At fiesta ay birthday ng aking auntie, si Divina Gracia Yumul. Pinangalan siguro ito sa aming patron, si Our Lady of Divine Grace. Kaya Divina Gracia yung pangalan ng aking auntie. Okay? February 3 po ay birthday naman ng aking pinsan, Lorna Manaloto. February 4, birthday ni Direk Elwood Perez, na taga Mabalacat po ito, kababayan po natin. Ang aking dating kasama sa trabaho, si Nino Pineda, February 4 din. At ang aking kumare, Daisy Garcia Lacson, happy birthday din sa February 4. February 6 naman, happy birthday sa aking pinsan na nandyan sa Canada. Okay, si Erwin Peña. At siyempre, February 7, yun po yung aking special day, my 60th birthday.
Ako po'y magiging dual citizen na sa Biyernes, February 7. At ka-birthday ko po ang aking uncle, si Uncle Bapang Noli Peña. At ang aking inanak, ang manager ng Gardenia dyan sa Mayteco, si Darius Panganiban. Ka-birthday ko po sila. Okay, good morning sa mga naka-tune in sa atin ngayon at nakikinig at nanonood sa Facebook, si Renato Ocampo, mga suki natin, si Elmer Villanueva, Myla Kapili, my classmate Joel Gilas, Gloren Maglalang, at si May Flor. Ito nanonood. Si Jerry Galang, at sa akin namang Facebook Live, si Gerald Flores, si Brenda David. Good morning daw sa akin. Okay, ito na po ang isa sa ating mga segment bago po tayo pumunta sa ating guest. Inus, usaping pangkalikasan, usaping di dapat ipagpaliban. Inus. Ito po ay related sa pag-uusapan natin po mamaya. Isang balita galing sa Barcelona Institute of Global Health. Air pollution exposure during early life can have lasting effects on the brain's white matter. So ito pong balitang ito, ibig sabihin yung nalalanghap nating pollution sa hangin, may epekto pala dun sa batang nasa sinapupunan ng mga nanay. Exposure to certain pollutants, kamukha po ng mga fine particles, yung tinatawag nating PM2.5, ito po yung maliliit na alikabok, and nitrogen oxides or NOx during pregnancy and childhood ay may kinalaman po with differences in the microstructure of the brain's white matter. And some of these effects persist throughout adolescence. These are the main conclusions sa isang pag-aaral po na ginawa ng Barcelona Institute for Global Health. At ang findings po nila ay na-publish in Environmental Research. Isa po itong magazine. Okay, sabihin talaga, it highlights the importance of addressing air pollution bilang isang public health issue, lalong-lalo na po sa mga buntis at sa mga bata. An increasing amount of evidence suggests na ang air pollution affects neurodevelopment sa mga bata. Recent studies, ginamit po yung mga imaging techniques, have looked at the impact of air pollutants on the brain's white matter, which plays a crucial role in connecting the different brain regions. Kaya lang po, these studies were limited in that they only look at one time point and did not follow the participants throughout childhood. Marami po ang mga naging subject ng pag-aaral. There were 4,000 participants na sinundan from birth. Okay? Followed since birth as part ng Generation R study sa Rotterdam in the Netherlands. The research team estimated the amount of exposure to 14 different air pollutants during pregnancy and childhood based on where the families lived. For 1,314 children, the researchers were able to use data from 2 brain scans. One performed around 10 years of age and another 14 years of age. So very extensive po itong pag-aaral na ginawa to examine the changes in white matter microstructure. So ito po yung mga growing evidence na talaga namang may epekto ang air pollution sa atin, hindi lang po sa atin, pati sa mga unborn children. Okay, so yan ang isa sa mga pag-usapan natin mamaya. At bago tayo pumunta sa aking napakagandang guest, ay magbe-break muna tayo. It's 8:31 in the morning. Sari-saring basura galing sa bahay, negosyo, pabrika, kainan, eskwelahan, palengke, terminal na sasakyan. Tao ang pinagmumula, may nabubulok mula sa tira-tirang pagkain, gulay, prutas at iba pa. Ating pakinabangan, gawing compost, di nabubulok, papel, bote, plastic, karton at iba pa. Pagkapera sa basura, maayos na kabahayan, masinop na mamamayan, malinis na kapaligiran. Ito ang sagot sa Republic Act 9003. Tayo ang lilinis sa luming ito. Anong saya, anong tuwa, pagtungaw mo sa bintana, pagdaan mo sa kalsada, malinis, walang basura, ang zero waste ating pag-asa. Good morning, Benji Dungka Kunanan. Happy birthday sa iyo. February 1. Okay. Okay, punta na po tayo sa ating guest
Kasama ko po ito sa Environmental Practitioners Association o ang EPA. Siya po ay isa rin dating presidente ng kamukha ko. At ngayon ay kasama ko sa Board of Advisors. Siya po ay isang chemist. Tama? Licensed chemist? Yes. Ako rin chemist. Chemist is umaasa. Dalawa ang kanyang masteral degree. Isang yung isa? Science education? Okay. At isang masteral degree sa environmental science at PhD sa environmental science. Ano naman, doctor po yung aking kaharap ngayon. Siya po ngayon ang COO. Child of the owner ba yun? Tama. No. Chief Operating Officer. Chief Operating Officer, hindi Child of the owner. Okay. Chief Operating Officer po ng CRL Environment Corporation. Environmental Corporation. Ito po yung nauna. At ngayon, isa sa mga leading testing laboratories sa hangin, lupa, at tubig. Okay. Sa buong Pilipinas na to. Yes. Ladies and gentlemen, ang aking pong guest ngayon si Dr. Maria Carmela Capule. Bumati ka muna. Good morning, Honorable Rox, at sa lahat ng listeners ng Bukas Bayan. Hindi mo babatiin yung mister mo. Tsaka yung makasama natin sa EPA. Yeah, magandang umaga sa lahat ng EPA members at mga lahat ng nakikinig sa Bukas Bayan. O si mister. Sige na, kay Mr. Ray. Sa mga anak ko. Dati po siyang EMB, dati kang staff ng Environmental Management Bureau ng Region 3. Anong year ka umalis sa... I left EMB in 2001. Matagal na pala. Matagal na. I've been more than 24 years na ako sa CRL. And you are one of the pioneers. So ikaw mismo nag-put up na CRL? The laboratory, hindi naman. Okay. So you joined CRL after resigning? It was established in 1998 and I joined in 2001. Okay. At siya po isang consultant din, da? OSH consultant and environmental consultant. Environmental consultant din siya. At mayroon siya mga malalaking projects ngayon. So talaga nang pagdating po sa environment, ito ex-practitioner talaga. Okay. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung epekto ng mga pollution sa ating katawan. At yung narinig po natin kanina, isang ebidensya ng air pollution may epekto po sa ating katawan. Ang inyong laboratorio ay nagtetest ng mga pollutants. Yes. Air, water, sa land, soil, lahat ng aspeto sa environment. Tinetest ninyo? Yes. Okay. And sa mga smokestack, umakit yes, kayo? Sa stock. Sa mga sasakyan? No. Except that? Except that. Okay. Mobile sources. And then sa water naman? Lahat ng klase ng tubig. Wastewater, groundwater, surface water, fresh water, marine water. So you conduct bacteriological, physicochemical, organics, heavy metals. Yes, lahat ng aspeto ng inorganic and organic pollutants na meron sa katubigan. When you say organic, it means? Like yung mga pesticides, herbicides. Pag organic, may carbon? Yes, carbon, definitely. Okay. Pag inorganic? Yung mga heavy metals. Heavy metals. Example. Okay. Punta tayo sa, binasa ko kanina, air pollution. Okay. Ano ba yung mga pollutants o yung mga pollution sa hangin? Maraming klase ng pollution sa hangin. Merong mga inorganic particulates. Sabi mo nga, katulad ng mga dusts. No, ito yung mga alikabok. In yung short. Maraming halikabok. Halikabok. Kasi yung mga maliliit na particulates na yan, kapag yan ay nalanghap natin, at least 4 microns, hindi na natin nakikita yon. 4 microns. And below. Kaya yung nga buhok ba? Gaano ka? Hindi ko alam yung hair. But in terms of the size ng particulates, no? Ilapit mo yung ano mo. In terms of the size of the particulates, no? At least 4 microns. Kaya nga regulation natin dito is PM 2.5. Pag sinabi mo PM 2.5, yung 2.5 microns, ang nami-measure natin. So definitely, nalalanghap na yan natin at pupunta na yan sa thoracic region. Ito yung sa trachea natin, which yan, papasok na yan. At maapektuhan na yan yung sa end-pipe natin sa lungs, sa baga. Kaya tayo nagkakaroon ng mga asthma, no, yung very sensitive sa alikabok. May asthma rin ako Hindi naman necessary na asthma. So, hindi lang particulates. May mga, mga organic pollutants, gases, and fumes. So, may tinatawag tayong...
alikabok, yung mga solids, yan yung mga aerosols, solid aerosols. Aerosols. So meron din tayong liquid aerosols, no? Yung mga fume smoke, no? fumes. So may maraming klase ng fumes, katulad yung mga grinding, welding. 'Di ba may mga fumes sasakyan. yan. Yung sasakyan, yung may mga gases yan katulad ng carbon monoxide, no? Pwede rin yung CO. source, CO. Okay. So maraming klase, depende kung saan tayo expose nung mga contaminants na to present sa hangin. So Saan naman nanggagaling ang mga yan? pwedeng natural, pwedeng anthropogenic sources, no? When you say anthropogenic, Galing sa pabrika, no? Na pwedeng lumabas sa usok sa chimney ng mga mga source ng mga planta. Oo, tambucho sa mga mobile sources katulad ng sa sasakyan, sa vehicle. Yung pagsusunog, meron yan. Yan, ang pagsusunog, ayan, oo. Meron din Lalo yan. na kung meron tayong application ng chemical katulad ng pesticides. Plastics. Definitely, meron yan. Kaya nga, pupunta tayo sa pagsusunog, kaya pinagbabawal na under 9003 because of kung merong presensya Open burning. ng mga application ng pesticides, ang possible na byproduct nun ay yung tinatawag nating mga harmful dioxin sulfurants because this really mga DNF or dioxin sulfurants may impacto sa kalusugan lalo na at picogram level, no, na nalalanghap Ano yung natin. picogram? Masyadong maliit na value na level na yun na present sa hangin, nalalanghap at patuloy natin nalalanghap nung level na yon ay may epekto din sa ating katawan. Pag ito ba'y pumasok sa katawan natin, ito ba'y nilalabas ng katawan natin o naiimbak? Meron na may excretion tinatawag nila, pwedeng sumama sa urine, or meron naman pupunta sa mga fatty tissues kasi itong mga organic contaminants na to, gustong-gusto nila sumisiksik sa mga fatty tissues and lipids na sa ating katawan. So pwede 'yon ay ma-retain. Depende 'yon dun sa sa contaminants na 'yon na expose tayo sa via inhalation. Sa bahay ba? Meron mga air pollutants? Marami. Actually, yung mga paggamit natin ng mga insecticide spray, di ba? So, yung mga air freshener. Air freshener. Meron ba yan? Are they pollutants? Not sure kung gaano yung levels ng pollution niya sa air. Yeah. Yung pagluluto. Yes. Stove. Oo, yes. May depende air sa pollution paggamit natin ng ng mga sources, no? Like yung mga pagluluto, gumamit tayong panggatong na yung wood o kahoy, tapos may mga chemical preservatives yun or may application ng ibang chemicals. Definitely, may emit na air pollutants doon. Ay yung LPG. Meron yan? Meron din? May exposure, yes. Kandila. Mga scented candles, meron ba yan? Hindi ako aware dun sa chronic exposure na nalanghap natin sa mga air freshener, kandila, ng mga scented candles. So loob at labas ng bahay ay meron. Exposed tayo sa air pollution. Okay. Wala na bang malinis na hangin? Kaya sa bundok siguro. Pwede. Yeah, ano naman yung mga natural causes ng air pollution? Well, volcanic eruption. Yan, emission ng SO2. Okay, ano pa? Yung mga ibang natural causes na pwede panggalingan ng air pollution. Yun lang ba? Volcanic? Marami pang klase ng mga yung mga CO2 emissions galing dun sa ating burning kasi yun yung mga nagko-contribute sa greenhouse gas. Yung galing sa lupa. Galing methane, because of the decay, no? No, decomposition. Kaya tayo nag-generate ng mga methane. Anong epekto nito sa katawan? Kapag ito yung mga pollutants na to? Sa respiratory, common yan sa respiratory issue or problem natin sa lungs. Depende yan sa route of exposure natin at saka yung concentration at saka yung time we are exposed to it dito sa mga toxicants na to. I see. So, kung matagal ka na-expose. So, sa workplace, very important pala yan. Yes. Kaya nga, as industrial hygienists, we identify... you are an industrial hygienist? Yes. Ako po ay presidente ng Industrial Hygienists Association of the Philippines. And ano ba trabaho ng industrial hygienist? Sila po yung nag-identify, nag-assess, manage and control, and provide prevention and recommendations to how to manage if there's a chemical hazard, biological hazard. Sa workplace? Sa workplace ito. Sa workplace. I see. So, expertise mo pala talaga to. Yeah, no? Yes. Okay.
So, anong effect sa katawan? Kung everyday ka na-expose niyan? It may lead to, worst case, may lead to cancer. Oh? Depende dun sa concentration o levels ng exposure nitong toxicants na to or contaminants na to Sa mga that enter into our body system. mga drivers natin at chopper na araw-araw nasa kalsada, exposed to pollutants ng hangin sa sasakyan. What is the possible effect sa kanila? Yeah. I haven't encountered the study regarding chronic exposure, na prolonged exposure of these gases present dun sa like yung carbon monoxide sa tambucho. But yun nga, yung long term, yung asthma or lung problem. Possible. Cancer? Yes. Okay. Parang naninigarilyo ka. Pwede. Killing me softly. Aerosols, saan naman nagagaling mga aerosols? Ito, sabi ko nga, dalawang klase, liquid and solid aerosols. Ito yung mga smoke, fumes, haze, mists. So marami silang klaseng pinanggagalingan nito. So hindi lang naman ito sa hangin, no? Galing ito sa iba't ibang pabrika. Lalo na kung walang proper pollution control device. Yun ang next step. Okay. Is it possible to prevent or avoid Yes. air pollution? How? Yes, lalo na kung mga planta na to na may mga na-generate na toxic gases, particulates in air, no? They should have a proper control technology na Like? in place sa kanilang system, Like sa kanilang dust. production How do you, dust. So yung mga prevent bagasse dusts, no? Yung mga Parang filter. Oo, filter sila para ma-filter at hindi ka mag-emit ng mga dusts in air. And that is your job. You measure emission. We measure emissions, but of course, yung ng- recommendation in terms of the technology, we don't do that. Okay. So, ang trabaho ninyo, CRL, is actually measure the pollutants. So, kung pumapasa sila o hindi. Yes, to comply with the government regulations sa DNR. Specifically, kung sa hangin, the Clean Air Act. Yes. Is there other law na other than the Clean Air Act na nag-a-apply pagdating sa air pollution? For workplace, yes. Iba. Yeah, for workplace. Yeah, Ibang exposure of standard. the workers no, sa DOLE, nating OSH standard, no? For organic vapors, gases, fumes, respirable dusts, total nuisance dusts for work as far as protection ng workers. But in the environment, sa DNR na yon. Oh, so yun, yun ang delineation. Yes. So, kung sa loob ng workplace, DOLE yun. DOLE. DOLE. Pag sa labas, EMB. DNR, yes. Okay. So, ito na-encounter ko, no? Merong isang factory na gumagamit ng mga ano ba yun? Barniz o something. Solvents. Okay. Solvents. Gumagamit na solvents. Naamoy sa labas. Okay. Is there a regulation for that? Meron bang batas that applies to that na yung naamoy mo yung solvent sa labas? Right And now, how do you measure that pala? Okay. At may yung batas sa pa? labas, kung mga solvents and yung screening is we use the PID detector kung may mga presence ng solvent. But right now sa R8749 kasi yung Sa total Clean Air VOC, total VOCs lang ang meron tayo. But specific on the target organic pollutant, wala siyang nakadefine doon. Kung mga solvents yun, only total VOCs. But sa Volatile workplace, organic sa compounds. labas yun. But sa workplace, meron tayong individual organic pollutant contaminant na regulated under the OSHA standard. Yung Nandole. OSHA standard is a law? O, Yes, o batas siya? Oo. Yung Occupational Health and Safety Ayan. Law. Ganun ba? Kasi yung na-receive namin complaint is sa labas eh. Sa labas. But of course, ang may direct exposure doon ay yung mga workers. Kasi lumalabas. Lumalabas na siya. Ibig sabihin, baka mas mataas ang concentration level yung sa workplace. Kung hindi sufficient or to capture yung kanilang control technology na naka-install sa kanila sa planta na yon. Kaya meron nag-escape na solvents na amoy nyo sa labas. But sa labas, you can identify the exact solvent. Using the PID detector. Exact solvent. But, Yeah, exact solvent if you want to. but there is no regulation on the amount of the these total chemicals. VOCs. Total VOC VOCs. lang. Volatile Total organic VOC. compound. Yes. Total lang ang meron. Yes, Wala total. tayong standard on individual solvent. Mhm. Ganun Sa Dow pala 2000-81 ng R8749. Kasi yun ang persistent na nakukuha namin reklamo. So, parang nuisance na lang siya. Nuisance na lang. Okay.
So there are technologies to actually control Yes. this. Are they expensive? Yes. Ganon? Mhm. Sa sasakyan, ano ba technology ginagamit sa sasakyan? To control, alam ko, muffler. Yung muffler, yeah. Okay, that's for air. Okay. Let's go to water. Ano naman yung mga common pollutants sa water? Common pollutants, we have natural and yung mga natural occurring metals katulad na arsenic. Okay, that's very Yeah, good. Nabanggit mo lang arsenic. Arsenic kasi, nabasa ko yan. It's a problem even here in Pampanga. Yes. Sa drinking water. Yes. Okay. Ano bang, saan ba nagagaling arsenic? Yeah, natural sources from volcanic eruptions because of malapit these tayo sa deposits. Pinatubo. Yes, because of that, yung eruption in 1991. Kaya tayo nagkaroon ng contamination sa arsenic not only sa groundwater but also sa surface water, sa lahat. Kasi because of the weathering of rocks, no, yung surface runoff. So yung ating mga katubigan surface water, even dun sa groundwater, yung pinaka protected aquifer, yun yung nagkaroon ng cases, no, but it was only recognized in 2014 by the regional DOH. And imagine that it was erupted in 1991 and the exposure, it's more than 20 years. Ganon? So that's why, because of this, di ba yung tinatawag nating arsenicosis, yung sa chronic health condition because of prolonged exposure. Arsenicosis. Yeah, prolonged exposure, no, na arsenic because of contaminated groundwater. And imagine So sa mga poso? Yeah, shallow well, of course. But imagine yung shallow well natin, no? Hindi lang to sa shallow well, sa mga wells na, sa mga deep well na. So yung migration, pababa nitong arsenic na to sa ating groundwater table, na-contaminate na yun. Like, na-confine siya dito sa bandang area ng Lubao and Guagua. That's why, diyan nagkaroon ng mga several studies for arsenic in groundwater. Why Lubao and Guagua? Maybe the geographic distribution and also possible diba dun sa runoff at saka dun sa yung direction ng tubig. direction ng downstream. Yeah, kasi dyan yung So, nabasa ko nga yun, no? Yung, maraming arsenic. studies ginawa na ang mga researchers from like in UP funded by CHED. So and it's really talagang siya carcinogenic. No, depende dun sa exposure ng tao dito sa arsenic na to. So, yun nga, yung nakita nila yung cases ng arsenicosis, yung skin lesion, nagkakaroon ng pigmentation. Yes, parang galis siya. But, may mga studies din sa abroad na may epekto siya. Hindi lang siya sa skin lesion but also sa vascular disease, no? Dun sa ating mga sa legs and arms because of high or elevated arsenics present sa groundwater. Oh my. More than like, kasi 0.01 milligrams per liter ang sa PNSW, it's like dun sa study ng Chile, 0.8 to 1.8, ayun na. So marami na epekto sa ibang organs, katawan. Especially, it may lead to liver cancer. Okay. Yeah, depende dun sa amount or concentration that we accumulate, that we ingested. How do you control naman? How do you Of course, filter? kung filter, chemical, like electrochemical treatment, na magasa siya. But we have to either decommission the wells or apply for electrochemical treatment just to eliminate, remove arsenic in mga poso groundwater. sa baryo, hindi naman pwedeng Hindi na po talaga siya pwedeng inumin kung mataas or elevated yung arsenic. Can it be absorbed by plants, say rice? Yes, pwede. So, tinatawag natin plant uptake. So, hindi lang naman yan via ingestion, no? Indirect exposure natin. So, through rice. Rice, through uptakes of these metals sa plants, rice, crops. So, maraming routes of exposure tayo nitong mga contaminants or heavy metals present. Hindi lang naman po sa tubig, pati sa lupa. Kasi like yung kung may mataas na, kung mayroong mga anthropogenic sources galing sa dumi, no, nitong public rin ito. Kasi hindi lang naman itong mga natural source, pati yung mga anthropogenic source, kung tawagin natin galing sa mga human activities. Yes, oo. So kung may mga illegal, untreated or yung mga walang proper treatment for the control or for the management of these contaminants or toxicants, pwede yan makontaminate yung surface water. So kung surface water, fresh water, ito yung mga fishes
no, yung mga aquatic life natin, pwede yung mag-bioaccumulate. Sa Tinatawag natin bioconcentration effect. Siyempre, yan yung na-accumulate na maliliit na mga organisms na tawag natin plankton, kakainin ng bigger fishes, at tayo end pipe noon. So, tayo rin ang yun. kakain. Oo. So, it increases this toxicant increases over time because of yun sa bioconcentration effect. So, yun yung sa tubig. Ngayon, sa lupa naman, sa surface runoff, dahil dyan sa agriculture, pwede rin makontaminate, magkaroon ng absorption through plant uptake. So, hindi lang naman sa leaves, pati sa roots, depende dun sa ng crops na yon. Nako. So maraming routes of exposure that our health is in danger. Sandali. Isang pollutant pa lang pinag-usapan. Yes, arsenic. Arsenic. Oras. Grabe na, napakabilis ng ating oras. So ano yung common pollutant sa tubig? Common. Of course, yung common ba? Yung tinatawag palagi nating naririnig, alam mo, COD, bacteria, ano ba yung mga to? Yung common naman talaga is yung bacteria, yung bacterial contamination, yung mga fecal coliform and E. coli. Yes, so yun yung mga common natin. So, mga physico-chemical, depende yan. Kung wala naman magiging anthropogenic sources, wala naman mga physico-chemical hazards na present sa ating tubig. But common is bacteriological contamination. Kasi karamihan sa mga lababo, mga kitchen, diretso sa kanal yan. Meron yan. So, ano yung... Meron pala, anong effect niya? I forgot pala, di ba, minsan naninilaw ang ating damit. mga tubig, yung tubig na yung damit, because of the presence itong mga other natural occurring mga metals like yung manganese, no, iron, nickel, yan, yung mga common din yan, pero kaya nagiging, nagkakaroon ng stains. Yung mga damit ko nagiging yellow, yung puti. Yeah. So, ang cause nito ay yung mga iron natural, and manganese. mga natural. Dahil ba tayo ay malapit din sa volcano, sa Pinatubo? O kahit hindi ka Actually, mataas yan, rich yan sa mga like yung sa Zambales, yung mga, di ba? Kaya tayo may mga minahan dyan, no? Nickel. I see. So, these are actually mine. Pero natural occurring metals kasi sila. Okay. But how do you prevent that? Yung mga damit ko naninilaw How do you filtration. Filtration, so pwede. Sa health naman natin, may effect yun? Yeah, too much. But may limits din naman regulated under PLSCW. But too much, of course. Kailangan din natin, di ba, ng mga minerals na to. Iron, manganese, zinc, di ba? But too much, of course, dangerous din. Zinc, kailangan din natin katawan natin. Yes, di ba? So very beneficial effects siya, but not too much. Too much. I see. Ang problema natin. Oo nga. Oras na pala. Oras na pala. Palay ko makakaroon tayo ng part 2. Okay, can you... Pwede pa uli kasi nabitin tayo I'll invite you again no sa problem. Susunod. Nabitin tayo sa discussion natin. Hindi pa nga tayo umabot sa LAN Oras na. Nabitin po tayo sa ating discussion anyway. I will invite Dr. Carmela again para po sa mga iba pang topics na pag-uusapan natin. Very interesting po at greeting muna tayo. Eto sa ang dami. Gary Galang, Renato Campo, and Darwin Bernardo del Rosario, Jun TJ Aguldo, my batchmate, Mary Ann Flores Quinto. Ano mo to? Sister ko. Sister mo. Nanonood. Carl Ann Renz. Okay. Si Red Fuentes. Crisel Doliente. That's my twin sister, Dr. Maria meron kang twin sister. Meron. Madam Ria Estrella, my batchmate Delberto Malyari, Kumaring Lita Daraman, and Attorney Paul Yusi, the new president of Pampanga Chamber. Good morning sa iyo, Attorney. At Romy Laksamana. My partner Cecilio is watching. Partner, kumusta dyan? Kumusta ang weather dyan? Pinsan Tay Dublin, Alvin Mercado, Pai Canlas, Jerwin Gargaritano, Reynaldo Nicasio, Jamela Miranda, Charles Perez, Carmela Trobada Nolasco, ang dami po, Kumaring Remy Monterrey, and Julie Aragon, Kagawad Nancy Mercado. Lahat po, yung pang hindi ko nag-greet po, sa susunod na lang po. Pasensya na po kayo dahil nabitin tayo sa oras. Okay.
Condolence po sa pamilya ng aking classmate na namatay. No, napakalungkot naman. My classmate, my friend, Corazon Pamintuan, ang kanyang labi po ay nandyan sa may St. Peter sa Mabiga. Condolence also to the family of my late auntie, Lani Dungka, dyan po sa Navy Capas. At condolence po sa pamilya ni Mrs. Adelaida Paraz ng Heidi Pansitera, especially kay Queen, na nanay niya po ito. Announcement po, save the date, February 8, ang Mesaa Homecoming, Mabalacat Elementary School Alumni Association. 7 o'clock po yung ating misa dyan sa poblasyon. Then we will have a motorcade. After the motorcade, proceed po tayo sa MES, sa Mabalacat Elementary School for our election. And then at 5 p.m., dyan po tayo sa Quest for our alumni ball. Ang polusyon sa ating kapaligiran, sa loob man o labas ng ating mga bahay, ay may epekto sa ating kalusugan. Ang mga polusyong ito ay tao rin. Tayo rin ang may gawa at tayo rin ang maapektuhan at tayo rin ang pwede magbigay ng kalutasan dito. Sa anumang gawain, iwasan po natin na dumihin ang lupa, hangin at tubig sapagkat sa huli tayo rin ang kawawa. Ito po yung Recycling Prince, Rox Peña, kasama po ang aking guest, si Dr. Carmela. Good morning po sa inyo lahat. May hangin pa kayang matitikman? May mga puno pa kaya silang aakyatin? May mga ilog pa kayang lalamuyan? Bakit di natin pag-isipan ang nangyayari sa ating kapaligiran? Hindi nga masamang pagunlad kung hindi nakakasira ng kalikasan. Darating ang panahon, mga ibong dala ay wala nang madadapuan. Masdan mo ang mga punong dati ay kay tatag, ngayon'y namamatay dahil sa ating kalokohan. Lahat ng bagay na narito sa lupa, biyayang galing sa Diyos kahit nung ika'y wala pa. Ingatan natin at huwag nang sirain pa, pagkat pag kanyang linawi tayo'y mawawala na. Meron lang akong hinihiling, sa aking pagpanaw sana ay tagulan. Gitara ko ay aking dadalhin, upang sa ulap na lang tayo magkantahan. Inyong napakinggan ang Bukas Bayan sa pakikipagtulungan ng mga tao at organisasyong may malasakit sa kalikasan. Ang Bukas Bayan ay mapapakinggan dito lamang sa 95.1 RW, alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Leading the airwaves, RW 95.1 FM.